Ako si Brian po. Sa bawat sulok ng bansa, meron tayong kwento ng sakripisyo at pag-asa. Ito ang tao po. Hello, te. Marami pala talaga Kaibigan ko si naapektuhan. Sir Benji. Ito sir. Ito sir, ang pangalan po niya ay si Anods. Kaya po sir, ang nangyari sa kanyang ulo. Si Tatay Ronel, dating construction worker. Pero 3 taon na ang nakalipas nang siya'y mabanggat ng motorsiklo. Paggaling ko pong trabaho po, paglibang ko po ng karsada, may isa pong motor pong matuli na hindi ko po napansin. Paglibang ko po, ako po ay nasabitan po. Magis po ako sa karsada, kaya po ngayon po ang ulo ko po ay tanggal po ang kalahating buto po ng baho po ng ulo. Wala po na ako nakakintindi po. Iniwanan po ako ng asawa ko nung nagkaganti po. Ang mga anak ko iniwan po sa akin lang po. Ay hindi ko naman masuportuhan po. Kaya po sila hindi po makapag-aral na po. Nung hindi pa po na-aksidente ang papa, ayos po ang pamumuhay namin. Nakakaraos po sa araw-araw. Nakakakain po ng maayos. Nakakapag-aral po kami, magkakapatid. Tapos nung na-aksidente naman po ang papa, nagbago po ang takbo ng buhay namin. Nahirapan po, minsan po hindi po makakain sa araw-araw. Bunso na lang po nag-aaral. At minsan po wala po kami pagkunin sa panggastos po sa araw-araw. Kung hindi po manghingi ang papa, hindi po kami kakain. Pati po bahay ko po ay nagsalimparan po ang mga yero po. Kaya po kami nagdamadali pong lumikas ng barangay po. Para po makasolve po ng aming pong buhay. Dahil po bilang po panganay, masakit po nakikita yung nahihirapan po mga kapatid ko minsan po. Dahil nga po minsan po nakikita ko po nangihingi po sa 7-Eleven. Tapos po ako panganay po, wala pong magawa. Tao po. Tatay Ronel? Pwede po akong pumasok? Tatay, saan ko pwede ilagay ito? At hindi naman po ako diba? Dito. Kumusta naman po? Ewan ko nga. Sana po sa mga tuloy po na dahil sa po mga tao, kahit po mga tao may po natin po puso po. Kung sa atin po hanap lang po kasi po ng mga bagyo. Ito po, bagong palsulog galing lang po ng barangay. Direksyon po. Opo. Suwanay po tayo bagyong kisking po pa-stage. Para kay Lesel, magbibigay kami ng konting tulong galing sa opisina namin. Maliban dito sa kabuhayan package na ibibigay namin para sa tindahan nyo po, para sa tuloy-tuloy na pag-aaral ni Lisel, magbibigay din kami ng konting assistance. Alam mo naman, si FPJ hindi nakapagtapos. No? Dahil dun po, ito yung lagi po pinapalapit po ang kanya pa pinikula. Ano yung favorite FPJ film nyo po? Itong gata. Saan mo na napanood online? Sa TV, sa TV. Tapos siya may pinikula pang nilabas sa TV. Bukari ito po labi. Konting tulong lang po ito dahil nagkwento ng mga kapitbahay nyo kung anong pinagdaanan ng pamilya mo. At alam ko na sobrang sipag nyo po. Naghahanap ka talaga ng paraan para sa pamilya mo, para sa mga anak mo. At sa tingin ko naman kayo po yung mga tao na talagang karapat-dapat tulungan natin. Lahat po ay gagawin ko po para po sa akin po mga anak. Para po sila ay makaraos po sa pang-araw-araw po at mabuhay po ng maayos po at matiwasay po. Masasabi ko po sa papa ko, isa po sa the best na papa dahil kahit po ganyan siya ginagawa po lahat para po sa amin magkakapatid. Ano man maging problema natin, nandito lang si ate para sa inyo, para gabayan kayo at para tumayo bilang ina sa inyong magkakapatid. Mahal na mahal ko kayo. Nakaka-inspire talaga ang kwento niyo po na kahit ganito ang sitwasyon niyo po, naghahanap ka pa ng paraan para sa mga anak niyo. Maraming salamat po kung gusto ng Brian po. Bigay po kayo sa akin po ng Panginoon po.
Katulad niyo pong may ginito ang puso po. Ang programang Tao Po ay para sa mga tulad ni Ronel, mga Pilipinong hindi humingi ng limos, kundi ng pagkakataon. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa katawan, kundi sa tibay ng puso. Saludo kami sa iyo, Tatay Ronel. Hanggang sa susunod, sama-sama tayo. Dahil sa Tao Po, kasama ninyo ako.